Hello, good morning once again mga kamanok, and you are here back at the Al's World Channel. For today's vlog, I'll be sharing with you yung Shamo asil natin is nagpisa na. So out of 8, napisa silang lahat. Ayan. Yung mga sisyo, napisa lahat, 8. Pero yung isa, medyo mahina pa. May problema yata yung isa kasi yung health niya. Actually kahapon pa siya napisa, pero hanggang ngayon mahinang mahina talaga yung isa. So include na natin yon sa reject. So what we gonna do is papainumin kaagad natin ito ng vitamins yung mga sisyo na to. So once nakainom na sila, we will separate them. Ilalagay natin sila sa ating brooder. Okay mga kamanok, ngayon titimplahan natin sila ng vitamins ang sisyo natin. So disclaimer lang, I am not promoting this product, no. Para sa akin ito yung nagustuhan ko dahil maliban sa mura, marami pa siya. Medyo marami siya sa halagang 20 pesos lang. Kumpara sa ibang brand, mahal, tapos konti lang yung laman. So yan, lalagay na natin. Estimate lang natin mga kamanok kung gaano karami. Okay, ayan, pwede na yan. Basta magkulay dilaw na siya, pwede na yan. So inimix lang natin, gawin yung tubig at saka yung vitamins. Yung sisyo natin, bago natin pakainin, yung bagong pisa, bago natin silang pakainin, papainumin natin siya ng tubig. Yun ang technique ko mga kamanok, para ma-exercise muna yung digestive system nila nang hindi naman mabigla. Unti-unti, pag makainom na sila ng tubig, unti-unti mamayang hapon, pwede na natin sila pakainin ng booster, or depende sa inyo kung anong pinapakain nyo. Sa akin, yung ginagamit ko sa mga bagong pisa is chick booster. Okay, so dito natin sila ilalagay sa dito yung bagong pisa natin, dito natin ilalagay. Ihalo natin yan sa 4 na yan. Bagong pisa din yan, mga ilang araw pa lang. Mga Texas yan, yung mga yan, Texas. So yung bagong pisa natin ilalagay natin dyan. Ito yung mga brooder natin. Mga ilang weeks dito sila, saka natin ililipat sa ibang kulungan. So ito naman yung ano natin, yung moth eager natin, kung naalala nyo na vlog ko, moth eager na binigay ni Simpleng Tahanang Masaya. Hindi ko na mukhang 1 buwan na yata to, hindi ko na check yung listing ko. Yan, malalaki na sila mga kamanok, yung eager moth. Yan. So ito naman yung 2 bantam ko, laki-laki na rin. Mga ilang weeks na lang ito, ililipat ko na dun sa normal na kulungan. Medyo marumi na sila dyan sa brooder na yan. Okay, so tala at kukunin na natin yung mga bagong sisyo. Siya nga pala, ito yung broodcock ko. Ito yung papa ng mga bagong pisa. Galing din kay Simpleng Tahanang Masaya ito. Actually first breeding pa niya yon, yung bagong pisa. Ito yung papa. Tingnan nyo naman kung gaano kagwapo itong manok na ito. So I am happy na nakapisa na siya. For the very first time, yung broodcock na Shamo asil is naka-breed na. Yung inahin, isang asil. Yan, yun. Yung mga kamanok. Malalakas na yung mga sisyo. Pwede natin i-separate sa inahin. Yun ang technique ko mga kamanok. So in 2 weeks to 3 weeks from now, magsisimula na namang mangitlog itong inahin natin. So ganun lang technique ko sa pagpaparami ng manok. Okay.
nanunuka ito siya mga kamanok. Yan, hindi naman siya nanunuka pala. Tingnan nyo mga kamanok. Yan yung Shamu Asil na sisiw. Kapipisa pa lang kagabi. Yan, tingnan nyo naman ang laki ng sisiw na ito. Ang gandang pagmasdan. Malaki yung paa. So nasa good health condition ang mga sisiw natin. Unfortunately yung isa mahina, so bali 7 lang ito sila. Yung isang mahina i-consider na lang natin yun as reject. Okay, so ayan, nakuha na natin. Tala at samahan nyo akong ilalakay natin sila sa ating brooder. Bagong pisa ng mga sisiw. So yan mga kamanok, ilalagay natin sila sa brooder. So ayan mga kamanok, nilagyan ko na lang sila ng pagkain para yung medyo matanda sa kanila magsisilbing teacher nila, tuturuan yung mga bagong pisa kung paano kumain at uminom ng tubig. So anyway, pwede naman to kasi kagabi pa to napisa. Tingnan nyo mga kamanok, yung mga bagong pisa kumakain na sila ng rice hull. Tingnan nyo kung gaano ka healthy yung mga sisiw natin mga kamanok yan, considering na sinipalit kaagad natin sila sa kanilang inahin. So yan, tinuturuan sila ng mga matatanda, ng mga unang pisa kung paano sila kumain yan. Okay, so ayun mga kamanok, naisipalit na natin ang mga bagong pisa na sisiw. Unfortunately yung isang naiwan mga kamanok, yung mahina namatay na siya. So ayan mga kamanok, wala na siya. Mahina talaga siya mga kamanok, may health issue talaga siya. So itong inahin, wala na siyang siso. Ang gagawin natin dito sa inahin is papaliguan natin, tapos pupurgahin natin, papakainin natin ng maayos dyan sa kulungan para makondisyon na naman siya ulit. Tapos 2 weeks pwede natin umpisahan yung pag-breeding sa kanya. Okay, so yun ang vlog natin for today mga kamanok. Sana ay nagustuhan ninyo, at kung nagustuhan nyo ang ating video, pwede nyong i-like and share ang video natin. Of course, i-share ninyo ang mga video natin, and of course i-hit ninyo ang notification bell and subscribe button para naman matulungan nyo ako magkaroon ng maraming subscribers.